kasi kami dito sa outreach, we are going through the distinctives. Sabi ko, mas siguro maganda rin na ano ko, no? Teka, kailangan ko matanggal tong side. Kasi hindi ko makita yung aking ano. Okay. So naisip ko ay ituloy din itong tinatalakay namin doon, lalong-lalo na marami tayong mga applicants sa pag-membership, ano. At the same time, by listening to some, napansin ko rin na medyo hindi tayo synchronize, so meron tayong pagkakaiba-iba the way we interpret yung ibang bagay. So palagay ko, sabi ko, maganda siguro ma-present ko ito sa church at mapag-usapan natin as a church kung ano yung maaring difference of opinion natin. Ano. So, church discipline, ang pagdidisiplina sa iglesia. Alam naman natin, for most of you, this is a review. Ang basis natin ito ay ang holiness ng Panginoon. Each believers and churches are to be characterized by the holiness of God. Ang sabi sa unang Pedro, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ano? So, we'll go through this. Ano? And unang-una, alam natin na tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay strangers in the world. We have to be separate, sabi nga, and abstain from the lust and enticement of the Lord, of the world. Kaya bang basahin yan? Basa ba, di ba? Tayo ay pinili, isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Noon na hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Ipinakikiusap ko sa inyo, bilang mga dayuhan at ipinatapon, umiwas sa pagnanasa ng laman, maging marangal sa inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan ang maliwanag na encouragement sa atin ni Peter doon sa 2 Peter chapter 2 verse 9 and 12. Hindi ba? So the church practice discipline because unang-una alam natin ang ating Panginoon ay nagdidisiplina. Hindi ba? Ito ngayon ang tanong, ano bang isang benepisyo ng pagdisiplina sa iglesia? Hula? Meron po tayong hula? Bakit tayo nagdidisiplina? I guess that's a better question. Restoration, which is the primary, pero yung po lang ba? Just to restore? Or what we are trying to do? We are trying to protect what? We're trying to protect yung purity and holiness ng church, di ba? That's why we have to cut off yung may sakit. Hindi ba? That's what we're trying to do. We want to restore him back to health. Di ba? Pero yun ang purpose natin, di ba? At alam natin na ang ating Panginoon mismo ay nagdidisiplina. Makikita natin yan sa Hebrew chapter 12, verse 7 and 11. Di ba? Yun ang encouragement sa atin ng sumulat ng Hebreo. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kung kayo ay hindi dinidisiplina, kayo'y mga anak sa labas. Yan, sabi ng ating Panginoon yan. Dapat na tayo lalong pasakop sa Ama.
ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay. Dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Sa hinaharap, ito'y magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Diba? The Lord discipline us, right? Kapag matigas ang ulo natin, talagang namamalong ating Panginoon. Hindi tayo pinababayaan, ano? And we have to look at it as love, hindi punishment, hindi ba? Iba yung parusa sa pagdisiplina. Yung sinabi nga ni Deacon Abe, discipline is for restoration. Kaya mo dinidisiplina yung anak mo para hindi siya mapariwara, para lumakad ng manatili dun sa tamang daan. At sa pagdisiplina natin, hindi natin siya tinatakwil, hindi ba? Nire-restore natin siya, yung ating relationship. Hindi ba? I'm going past on this side kasi medyo sabi ko nga parang self-explanatory naman, So hindi na kailangang mag-elaborate. Maliban po kung may yung iba, again, ito po ay Bible class. Kung mayroon pong may tanong, I want you to raise your hand right away. At kasi kailangan naiintindihan natin. So, in that way, nakaka-minister tayo dun sa hindi nakakaalam. Occasions for discipline. Kailan ba tayo nagdidisiplina? Kailan ba nai-involve? Kailan ba nakakaroon ng tayo ng pagdidisiplina sa loob ng iglesia? Kapag may publicly known sins that had been occurring over a period of time. Ibig sabihin yan, hindi nagpapatuloy yung kasalanan. Ito yun, publicly known sin. Public nature of the sins that brought reproach sa church, impugn the integrity of its message, and dishonor the cause of Christ. Kaya yung sinabi ko kanina, pinipreserve natin yung purity. At among doon sa purity na yun, yung message natin. Kasi kung sa kalagitnaan natin ay alam ng lahat na may namumuhay sa kasalanan, ay anong tingin sa atin ng mga nakapaligid sa atin ay nire-represent natin bilang iglesia ang ating Panginoon. Hindi ba? So maliwanag po, no? Publicly known sins that bring reproach, impugn, and dishonor. Hindi lamang ang church, pero lalong-lalo na ang ating Panginoon. Pag tinignan natin sa Constitution natin yan, ganito po ang sabi. Corrective discipline becomes necessary when heretical doctrine or disorderly or scandalous conduct appears among believers. So, yung public sin, nandun yung iskandalo, Pero ito, may binigay pa sa atin na guidance, heretical and disorderly conduct, na doon sa ating constitution. At ano ba ang biblical mga offenses that merit church discipline na makikita natin sa Biblia? Again, for most of us, this is a review. Conflict between believers. Hindi ba? Pag may conflict between believers, sometimes hindi masettle, it end up in the church. Di ba? Mamaya makikita natin doon sa procedure, Ito yung Matthew 18:15, 17. Tandaan po natin yan, mga kapatid, Matthew 18:15, 17. Yan ang tinatawag nating prinsipyo ng conflict resolution, especially among believers. Although pwede rin natin gamitin yan kahit doon sa hindi mga mananampalataya. Disorderly conduct. This one I need help. Lay, Matthew, you get your Bible? Pakibasa ng 2 Thessalonians chapter 2. Verse 3 at 6. Tapos, lay ikaw sa Romans chapter 16, verse 17 and 18. Matthew
2 Thessalonians chapter 3. I want you to read it loud. So, difficulties between believers, disorderly conduct, divisiveness. Ito yung mga offenses na normally we have, kapag hindi na-resolve, sa umpisa ay nag-end up sa church discipline. Matthew? Hang on, Matthew. Paano natin yung para marinig na nila lahat. Start from the beginning. Na siya. In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and Keep disruptive, and does not live according to the teaching you received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. For even when we were with you, we gave you this rule: the one who is unwilling to work shall not eat. We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy, they are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them in order that they may feel ashamed. Yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believer. Okay. Narinig po natin yun, Keep away. Do not associate. Diba? At ang tinutukoy doon ay busybody and disruptive. Diba? Ay yung Romans chapter 16. Okay? Sandali, Ray. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. Okay. So anong babala doon? Watch out for those who are try to divide. Diba? And blatant immorality. At ito ay familiar sa mostly among us. Yung 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Hindi na natin pupuntahan yan. Anong story niyan? A man who has the wife of his father. Yung is living, is cohabitating with the wife of his father. Yung kanyang stepmother. So iyan ay blatant immorality. And Paul lists doon sa verse 11, greed, idolatry, drunkenness, abusive speech, swindling. And doon sa panguli ay yung tinatawag natin na false teaching. Hindi ba? Alam din natin, that's very basic. Alam natin yung mga nagtuturo, sabi nga ni Pablo, nang hindi katulad ng itinuro nila ng mga apostoles, sila ay dapat na anathema, sabi ni Pastor, ni Pablo, ano? So, nakita natin yan, ano? So, I want to reach doon sa bandang likod kasi, dito tayo mag-focus ng konti sa procedure. Anong basis natin sa ating, anong una nating ginagawa sa discipline? Yung sinabi ko kanina, Matthew chapter 18, verse 15 to 17, di ba? Of course, the first, kailangan ma-recognize natin na mayroong offense na nangyari. Hindi ba?
We need to recognize the offense. Merong nakita, may nangyari. At ito'y to the certain point ay talagang nakita natin, napatunayang nangyayari. Initially, itong una kasi ay sinasabi, if you are the offended individual, dito ang context ito in church, the offended individual is the one that seeks reconciliation. Kaya sabi ko kanina, ito ay ito yung ating primary verse kapag for conflict resolution. Kasi itong unang-una, normally, between individuals Hindi ba? Kasi may na-offend, may naka-offend. Pero ang pinakamagandang tandaan dito, yung na-offend ang dapat unang lumapit. Of course, it doesn't mean na yung naka-offend, hindi siya pwedeng mauna. Kasi kung na-realize siya naka-offend siya, pwede rin naman siyang lumapit. Pero a lot of times, yung naka-offend, hindi niya alam na naka-offend siya. Pero yung ina-offend, hindi sinabi sa kanya, pero sinabi sa iba. So nalalaman nung naka-offend, dun sa iba. So dahil lalaman niya sa iba, na-offend din siya. Pareho na silang na-offend. Hindi ba? Kaya ang tama, yung na-offend muna ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Remember, this is command ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon mismo nagsasalita dito sa Matthew 18. At ang kausap niya rito ay ang kanyang mga alagad. So ang context nito ay mga Kristiyano. Mananampalataya. Alright? Kasi minsan hindi nawawala sa atin minsan ng biro. It's really biro. We don't mean anything sometimes when we say words. Pero, of course, it doesn't justify kung talagang we have to watch sabi nga natin yung ating biro. Pero kung madalas hindi natin alam, dahil wala ka namang intensyong maka-open, you just say it. And meron palang na-open, pero yung na-open ay walang sinabi. So, tandaan natin, ito yung may responsibility tayo. This is a command. This is not a request. Anong sabi doon? Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung kapakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Hindi ba? So that's lagi nating ito yung primary restoration. Pero ano yung isa pang benefit na ni-resolve nyo dalawa yung problema? Ano pa ang isang benefit nun? Na-contain yung fallout, yung damage, hindi ba? Yun pa ang isang purpose Hindi kumalat. Kaya hindi mo pwedeng dapat sabihin sa iba bago sabihin dito sa kanya. Sapagkat pag sinabi mo dun sa iba, yung iba na sinabihan mo ay magkakaroon na sila ng negative impression o negative doon sa tao, doon sa kapatid, na nagkasala sila. Alam mo kasi yung ginawa niya sa akin. Ay di ano na ngayon yung ganun ba? Hindi na lumawak yung yung effect nung fallout, nung sin, imbis na na-contain doon sa dalawa lang. Hindi ba? You agree? Comment? Maliwanag, Alright. We're learning. Pero,
Pag nag-fail yung private confrontation, ano sabi ng ano? Include then other members in the process. Ito kasi yung ano, ito. Kung hindi siya makinig, magsama ka ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay magpatibay ang bawat salita. Sabi yan ng Panginoon. At ang kinukuha niya dito na ano, sa Old Testament, in the two or three witnesses bago makumbik ang isang nagkasala. Ngayon, yung bang isasama natin ay ating kakampi. Magsama ka ng isa o dalawa para kakampi. Yun po ba yun? Ano pong pangunawa natin doon? Na sinabi ay, ano sabi doon ay, magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang o tatlong saksi ay mapagtibay ang salita. Ano po ba yung ano doon? Ano ba ang sasaksihan nung magiging kasama? Si ano? Speak your mind. Dun po sa offended tsaka po yung offender. Para at least kita po nila yung magiging pangyayari or pag-uusap. Okay. Sabi ni kapangalan ba kita? Marvin. Si Marlon sino? Mas pogi siya. So, sabi ni Marvin, magsama ka raw na magpapatunay kung ano yung mga nagpangyayari. Eh, ano sabi ng iba? Is that how you interpret it? Ito magiging witness. Again, part of the purpose ay makontain yung fallout. Makontain yung damage. So if we take people with us para pag-usapan yung nangyari, di ba? Kaya siya pumunta ay gusto niyang para sabihin sa kapatid, na-open mo ako doon sa ginawa mo. Eh yung kapatid, hindi niya ina-acknowledge. So magsasama ba pa tayo ng yung bang kasama natin na sinasabi rito ay kasama natin upang saliksikin kung ano ang tunay na nangyari? So kapag sinaliksik yung tunay na nangyari, yung isa o dalawang kasama, nakakalam na rin sila. Hindi ba? So lumapad na yung fallout. So paano yung saksi? Mapagtibay ang bawat salita. Hindi ba ibig bang sabihin no, mapagtibay ang tunay na nangyari? O ang ibig sabihin nun, magsama tayo ng saksi na makakapagpatunay na tayo'y lumapit sa kapatid upang makipagkasundo, pero tayo ay ang ating kapatid ay ayaw makipagkasundo sa atin. So hindi yung para saliksikin, kundi magpapatotoo, kasi ang susunod dito na darating na sa church, di ba? So we have to understand this. We are trying to restore, and in the process of restoring, we are trying to contain the damage, the fallout. Other opinion? Meron po tayong ibang Si Marlon. Siguro po kung dun po sa context ng binabanggit niyo po na maiwasan nga po yung pag-fallout po ng mga nangyayari. Maaaring ang isa sa pwedeng maging kasama, maging witness
una, yung nakasaksi ng pangyayari. Pero ang mode or moda po is hindi para siguro kampihan agad kung sino, kundi maging tagapamagitan para mas maging maayos po yung parang ang purpose po is ma-resolve agad dun sa level pa lang na yun, na hindi siya umabot dun Para sa... magkaunawaan, Yes, diba? po. Meron naman talaga, Apo. Pero hindi para saliksikin yung mga detalye, hindi ba? Kumbaga, ang pinaka-purpose po is ma-resolve siya agad-agad. Kung hindi siya na-resolve dun sa pagitan ng magkapatid, siguro mas maganda na may ibang tao na magamit ang Panginoon, possible na ma-resolve siya dun sa level na yun. At magandang pag-usapan natin, kung ganon, hindi nyo na-resolve na dalawa, magsasama ka ng iba, sinong pinakamagandang isama? Sino yung iba na pinakamagandang isama? Sino? Ang pastor! Dapat siya yung unang nakakaalam. He's the first one that need to know that something is happening on a ship. Hindi ba? At siya yung objective arbiter. Hindi ba? Kaya, yun ang una nating yung ating pastor. Kung hindi available yung ating pastor, yung ating mga deacon. Kaya natin sila inilagay sa posisyon ay we trust their judgment and we know they have their yung kapakanan ng buong iglesia ay nasa kanilang mga puso. I mean, all of us do, but they are placed in the position for that very purpose. Hindi ba? Kaya hindi kakampi ang ating isasama. Yung talagang makakaresolba nung ating hindi pagkakaintindihan. Kasi pag ang isinama mo kakampi, pinalala mo lang yung na lumala, mas malaki yung chance na lumala yung problema. At sabi nga dun sa ating Constitution, hindi agad dadali mo sa iglesia para sa discipline. At ito sabi sa Constitution natin, admonition and counsel should precede. Ibig pong sabihin precede, dapat mayroon munang nakausap at napagsabihan muna. Lalong-lalo na ng ating pastor at ng mga diakono. Yung mga involved upang mapagkasundo. At pag napagkasundo, ay di restore na uli. Hindi ba? Content pa yung Kasi kung hindi naman kailangan malaman ng buong iglesia, bakit kailangan ipaalam sa buong iglesia? Hindi ba? Again, kapag nalaman ng iglesia, nag-aaway kayong dalawa, ano magiging impression sa iyo sa inyong dalawa? Nung iba? Sino mo may kasalanan? Hindi na kailangan malaman kung sinong may kasalanan. Kailangan magkasundo sila. Di ba? You agree? Okay. So, napakahalaga yung ating when we try to resolve, we try to contain the damage. So we don't need to pry every detail. May sinabi ka na naka-offend sa akin. Kailangan pa bang malaman ng lahat ng sinabi niya? No. Ang nangyari, may sinabi ka naka-offend. Kayong dalawa, ni-resolve nyo, hindi nagkasundo. So kung kailangan ng pastor na tagapamagitan, siyang kailangan natin. Para alam, napakahalaga kahit na ikaw, kung nagkataon ng ating pastor ay wala, at ikaw ang naging nakuhang witness, responsibility natin na ipaalam sa ating pastor. Alright? Kailangan alam niya nangyayari Lynn. Go ahead. Kuya, ang naisip ko lang, yung mga simple offenses. Kasi parang naisip ko baka mabombard yung pastor kung lahat ng offense ay dadalhin sa kanya. So normally,
pagka yung mga simple offenses, parang minsan kung sino yung ka-close mo, parang yun doon, kasi kung kayang ma-resolve within doon sa group, parang pwedeng doon lang. Kasi baka maisip ng iba, lahat ay dadalhin sa pastor po. Judgment call na rin. Ayun. Hindi naman lahat talaga kailangan dali. Baka naman pati yung kung ano-ano ay hindi na kailangan ding protektahan natin yung pastor natin, ano. Pero pag nagdating na doon sa witness, may pumagitna na, kailangan na niyang malaman. Kasi humanap ka na ng witness eh. Eh hindi siya available, di ba? Normally, siya yung priority natin na magiging witness, di ba? Pero kung dahil nga hindi siya available, halimbawa, for whatever reason, it is, kung sino ka man na naging pumagitna, it is incumbent na malaman ng pastor. That is na yon. Hindi na private yon, in a sense. May mga iba nang involved doon. So, kailangan ng ating pastor, that's how he gauge yung ating kalusugang espiritual. Kasi hindi naman niya tayo mababantayan eh. So ang nagbabantay, tayo sa isa't isa, pero kailangan niyang malaman. So mahalaga yun, ano ba? Kailangan na, ang pinakamahirap na, pinaka-embarrassing sa isang leader, ay alam na ng lahat, ikaw ang hindi nakakaalam. So we don't want to put our pastor, our leader, in that position. Alright? So, yung sa Yulin, so, magandang umaga ho sa lahat. So, bagamat ang pinag-uusapan nga po natin sa church discipline kasi yun naman talaga ang mark of the true church kasi part talaga yun. So, bagamat ang pinag-uusapan po natin ay about sa member, what if naman po kung pastor talaga yung na-involve? ay, ganun din ang proseso. Kaya mas mataas yung ito pa rin yung isa o dalawa pa rin ang magiging saksi. At we have to be extra careful. Okay po. We just don't listen. Kaya nga, lalong-lalo na tama yung sinabi mo, no? Napakahalaga nung may nasabi pala yung ating pastor na offend ka, sinabi mo sa iba, hindi sa kanya. Nakita mo, pag ginawa mo yun, in-undermine mo siya. Kasi yung sinabihan mo, masama na rin ang tingin niya doon sa ating pastor. Nagsabi pa doon sa iba. Di nalaman ng buong iglesia. Pero yung pastor, nagpipreach siya. Ganda-ganda ng pagpipreach niya. Yung pala ang sama ng tingin sa kanya ng buong iglesia kasi hindi niya alam, may sinabi yung isa na hindi naman niya masiset kasi hindi naman niya alam. See what happened doon sa kapag ganun tayo? Right? Alam mo, at sa ating mga Pilipino, minsan yung nahihiya. Pero yung resulta ng ating magiging pagkapahiya ay napakalaki ng damage na dadalhin. May tanong ka pa, kapatid? Opo, ito po talaga si scenario eh. Kasi po, may mga pastor po akong nakasama dati na tinanggal sila sa church na hindi alam ng kongregasyon yung reason. So, katulad namin... Hold it muna, Upo ka muna. Kasi dadaanan natin kung ano maging proseso nun, yung susunod. Kasi keep the thought, ha? Hindi kita keep the thought. So ito, yung kaya sabi ng Panginoon, in 1 or 3 witnesses, ay kailangan ng patotoo ng isa o dalawa bago ma-convict. At lalong-lalo na nga, pag hindi lang yung pastor, yung ating mga deacon. That's why di ba, talagang in-affirm natin sila. We went to a long process to select, nominate, and affirm them as leaders. So pag gano'n, hindi nakinig, ano nang gagawin? Kung ayaw pa rin niyang pakinggan, kasama na yung pastor, dadalhin natin siya sa iglesia.
at ituturing mo siyang isang hintil at maniningil ng buwis. Yung part na yan, tandaan niyo na diyan tayo nagkakaiba-iba. So kung paano mo siya ituturing na ano bang ibig sabihin ng hintil at maniningil ng buwis. So, sa tanong mo, doon sa ano, sabi ni, nalimutang pangalan. Armel? Hindi ko Amber po, Amber. Amber. Amerikano yung kanyang pangalan. Pastor Amber pala. So, hindi, yung nangyari, na tinanggal yung pastor nang hindi alam ng iglesia, ay hindi sila sumunod doon sa ano. Sa prinsipyo na pinigay ng Panginoon. Sapagkat, dapat, ang ultimate responsible sa pagdidisiplina eh hindi yung mga pastor, kundi yung mismong kongregasyon. Hindi ba? At kaya natin siya dinadala yung kasi hindi na settle dun sa may witness na, kaya natin dinadala sa loob ng iglesia ay para ma-pressure itong kapatid na, hey, bakit matigas ang ulo mo? Di ba, pag ikaw dinala na sa iglesia, alam mong kasunod no kapag nagmatigas ka pa. Hindi ba? At meron ng testigo kung anong nangyari, kung sino ang talagang, kung anong talagang naging kasalanan. Hindi ba? So, nasasagot ko ba yung tanong mo, itanong mo na nga. Tatapusin ko yung kwento. Kasi baka mahaba, huwag masyadong mahaba, wala akong oras eh. Kaya lang, sabi ko kanina kung paano kung pastor. Kasi nga po, kami as a pastor, hindi rin namin alam yung rason bilang kasama namin. Kung ano yung dahilan, ba't tinanggal. Lalo na yung mga miyembro, nagtanong po sa amin, Pastor, ba't po inalis si pastor sa amin? Hindi ko rin masagot. Pero the reason po talaga, ilang pong pastor kasi sa amin ang nagkaroon ng issue na nakabuntis ng miyembro. Totoo po yun, nakabuntis po ng miyembro yun. Tapos yung ibang pastor naman, nahulihan ng cellphone sa banyo ng mga babae, naninilip. So, ibig sabihin, tinanggal sila sa church nang hindi alam mismo ng miyembro yung dahilan. Tapos, kami mismo rin po mga pastor, hindi namin alam anong dahilan. Tapos ngayon po, ito na nangyari. After 2 years, yung pastor na nakabuntis, sinabi, nag-confess sa, hindi ko alam kung saan, kung public confess pa yung ginawa nila. Ngayon po, nasa malaking church po siya sa Maynila. Kaya po ang tinatanong ko, kung yung bang terminology, na kapag pastor na yung nadidisiplina, it's right ba talaga na kailangan malaman ng congregation ang rason kung bakit sila tinanggal? And yung po bang mga pastor na gano'n, halimbawa tayo as a pastor, kailangan pa bang manatili tayo sa ganong klase ng katungkulan kung medyo mabigat na talaga yung yung kasong nangyari? Oo, kasi nga po, nako-confuse din ako doon kasi bakit may mga pastor po kami na hindi na ibalik yung iba. Oh, kasi ito tama, masasagot natin yung tanong mo at anoyin ko lang muna para masasagot natin yung tanong mo. So sabi nung ating constitution, any disciplinary action is to be carried out ng church in the spirit of humility upon the recommendation of the officers. This shall be enacted in the congregational meeting by 3/4 majority at least ng members. Pag isang pastor, I will even include the deacon, ang nagkasala, hindi private rebuke sa kanila. Kasi baka iba yung hindi kayo congregation. Para to clarify. Kaya natatanggal. Top-down yung decision. So, yun yung issue doon. Pero to context ng wala ka kasi nung nakaraang ang pinag-usapan natin ay church polity, yung kung ano yung ating paraan ng pamamahala. Tayo kasi Baptist tayo, so congregational tayo ang nagde-decide. Ay doon talaga sa halimbawa Presbyterian,
ay meron sila na meron silang hierarchy kasi. Kaya natatanggal ng hindi alam. Pero sa atin, sa congregational, kapag pastor ang nagkasala, kapag diakono ang nagkasala, it's not a private rebuke. It's a public rebuke. Yun ang sabi sa ating at nasa constitution natin yon. Kaya nga, bago natin siya i-rebuke publicly, we have to be sure. That's why we have to confirm with 2 or 3 witnesses. Hindi ba? At paano yung disiplina? Kapag hindi nakinig sa church, didisiplinahin na natin. Unang-una nga, di ba, kapag yung sa pagitan, hindi ko na ulitin to, rebuke. Sabi sa constitution natin, between the two of you, rebuke muna. If there's no repentance upon rebuke, then more severe form of discipline. At ano yung more severe form of discipline? Ito, katatapos lang natin ito. Suspension. Ano? Disorderly member is not immediately excommunicated. Bakit suspension? Kasi may hopeful signs of repentance. So tumayo siya dito sa harap at tumingi ng tawa. That's a good sign ng repentance. Di ba? Pwede rin naman nagkukunwari, pero that's a hopeful sign. So we give suspension. That's why, pag sinuspend natin, they're under assessment for some time. Hindi ba? At ano nangyayari pag sinuspend natin? Hindi na siya temporarily, hindi na siya miyembro. Kaya nga, hindi na siya pwedeng mag-partake ng Lord's Supper. Hindi na siya pwedeng umattend ng church meetings. At hindi na siya pwedeng maging bahagi ng ministry, ng kahit anong ministry sa church. Maliwanag yan sa ating Constitution. That's what the Constitution spell out sa atin. At kapag na-assess ng ating leadership na nagkaroon talaga ng true repentance, then we can restore the member back to good standing. Hindi ba? Maliwanag yan? Okay. Mayroon din tayong tinatawag na exclusion or dishonorable dismissal. Kailan natin ginagawa yan? Meron na ba tayong kaso niyan dito? Before? Nagkameron na, no? Ano po yung naging ano? Okay. So, ayokong gamitin yun. Mas may... Nag-resign naman siya. Hindi siya in-exclude. Kasi pag ito yung sinasabi natin na siguro meron kasi nagkakaroon ng nagiging divisive yung member, lalong-lalo doon sa minsan kasi some members are so into this minor doctrine na kailangan ganito, pero siya naman ay talagang Kristiyano. Pero kapag halimbawa sa eschatology, some members have kapag gusto nila, dapat pre-mill. Hindi ba? Kaso amil wala namang stand. Pero that's enough for them to try to divide the church. So hindi naman natin siya pwedeng excommunicate kasi hindi naman siya nagtuturo ng mali per se. So pwede natin siya kasi kung divisive siya talaga, we can exclude him. Ano yung exclusion? Di ba? We disfellowship pero hindi natin siya itinuturing na apostate. Kasi mananampalataya pa rin naman talaga siya. Kaya lang gusto niya talaga
King James Version lang. Anong gagawin mo sa kanya? Magtataka ka sa kanya, bakit ka pumunta rito? Di lumipat ka na lang sana. Kung ayaw tapos guguluhin mo yung church, di kaysa magulo mo yung church, tanggalin ka na lang namin. Di ba ganun yun? Ha? Hindi naman natin inaano kung yun ang conviction mo talaga. Pero wala namang, pero mananampalataya siya talaga. Di ba? Kasi maraming ganon. Na pumupunta ng church with a different conviction dun sa mga katulad halimbawa sa Biblia lang at dun sa mga eschatology na hindi nga natin alam. Ang alam natin, babalik muli ang Panginoon. So, sa atin, sa Reform, hindi tayo very dogmatic dun sa stand. Kung saan dogmatic tayo sa pananampalataya na darating na muli ang ating Panginoon. We know and we believe that. Pero hindi tayo dogmatic na dapat tayo ay pre-meal. Dapat tayo ay amil or post-meal. At kung ano-ano pang meal. Yung mga theologian, mahilig sa ganyan. Ang utos sa atin, go ye therefore to all nation. Discipleship. Hindi eschatology. They are important by the way. Ha? Hindi ko naman It's also wrong to say na hindi siya mahalaga. Mahalaga din siya. Pero hindi siya yung primary. They are secondary. So, ito yung gusto kong bago matapos. Kapag unrepentant, dinisipline natin, we treat him as a Gentile and a tax collector, essentially, in-excommunicate natin. Hindi ba? Umabot na ron, in-excommunicate na natin. Ano ba yung Gentile? Kapag nabasa mo ang Gentile sa Bible, anong ibig sabihin nun? Hindi siya Jew. Dahil hindi siya Jew, hindi siya part ng kasi yung distinction na yon ay religious. Hindi siya bahagi of course, ng religion ng Jew. Or you can say the church. He cannot go to the temple and worship with them. Di ba? May certain boundary. Up to what point? Di ba? Anong ibig sabihin ng tax collector? So sa madaling salita, kung dadalhin natin sa ating panahon, you treat him as a Gentile, you treat him as an unbeliever. Di ba? May karugtong pa. And a tax collector. Sino ba yung tax collector during the biblical times ng ating Panginoon? If you are a tax collector, you are the epitome of sinner. Unbeliever and sinner. Hindi ba? Diyan tayo nagkakaroon ng Pag siya ay unbeliever, kasi pag yung mga Pharisee, how do the Pharisee treat the tax collector? They avoid him. Di ba? They avoid him. Yun ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon? An unrepentant brother ibig bang sabihin nun, hindi na sila pwedeng mag-church kasama natin. We always welcome unbeliever. We always come sinner in the church. Di ba? So it cannot be like the Pharisee. Is it clear? Of course, meron din may mga kaso na yung
yung kaso, yung case na yung presence ng tao ay makaka-disturb ng unity doon sa iglesia, hindi natin din pwedeng, kahit na welcome siya at we might have, good judgment says, kailangan natin siyang exclude talaga maging doon sa worship. Hindi ba? May mga pagano na, kasi when we come together, it's in unity. Hindi pwedeng may division. Kapag may division, kapag tayo sumasamba, hindi tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. May bahid yung ating worship. You're with me? Natututo ba tayo? May natututunan, okay. Christian fellowship cannot take place until repentance and restoration first occur. Dito tayo nagkakaroon ng ano. Ano bang ibig sabihin natin ng Christian fellowship? How would you, I'm not claiming to know the answer here. I want, in fact, you to think about it. Sapagkat, minsan nagkakaiba-iba tayo. I-exclude ba natin siya? I-chapera ba natin siya? Meron naman talagang basihan na i-chapera at i-exclude. Pero at what context? Kasi, kasama din dun sa ano natin, na kaya tayo sinasabi natin, sabi nga doon sa ating Constitution, corrective discipline always has its goal, the glory of God, the welfare and purity of the church, and the restoration. Church must forgive and comfort. Doon sa repentant brother na who may be undergoing discipline. So, I want you to, kasi, yung Christian fellowship na sinasabi natin sa kanya? Wala na tayo talagang Christian fellowship sa kanya kasi temporarily we treat him as an unbeliever and a sinner. So, if he is an unbeliever and a sinner, what does he need? The gospel. He need to be reminded, or she need to be reminded of the gospel. Hindi ba? Do we cut off our complete relationship? No. Hindi ba? But there is a certain distance. So parang gano'n, Kung dati pinagtitiwalaan mo siya, ngayon huwag ka muna magtitiwala sa kanya. So ibig sabihin nun, you can still relate, but you always have your antenna up. Hindi ba? Pero, again, you're trying to reach out. At lalo na pag ito yung lalo na kung repentant na yung brother, na-sign na siya ng repentance, we need to reach out. The last thing that we do, hindi ba? Kapag nung ikaw ay hindi, itong ating mga magme-member, di ba? Di ba nga, kapag ikaw ay kahit nandito ka sa church, tapos nagpapas ng cup, because you're not a member, hindi ka nabibigyan ng cup. There's a sense of, di ba? That you're not a part yet. Di ba? Ganun, di ba? Which is true. Because, hindi ka pa talaga bahagi. Na, kahit nandito ka, ay hindi ka pa ganap na bahagi. So, yun ang napakahalaga, So, pag repentant yung tao, kailangan nating extend our hand of
forgiveness. Don't be a Pharisee. Ha? Napakalaga nun. But at the same time, know that's the reason that the individual is under discipline because he exhibited the characteristic of an unbeliever and a sinner. So hindi may limitation yung ating pakikisama. Hindi ba? There should be no close. There should be a fellowship, relationship, but not something that is close. Alam nyo niya yan, di ba? But don't be hindi natin kailangang iwasan. Kasi paano mo ma-reconcile yung pag iniiwasan mo siya, so pagre-restore sa kanya. Di ba? Do you have any other answer? Doon sa sinasabi ko? You have any other insight? I don't claim to have the right answer. I gave you yung aking pangunawa doon. Hindi ba? Has its goal up. Alas 10 na po. So, wala na pong tanong. Palagay ko maliwanag naman no? Pwede po bang humingi ng 5 minutes kung may magtatanong? Tanong? Eksakto. Alas 10. Manalangin na po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa aming pong pag-aaral at sana, Panginoon, ito po ay makatulong sa amin, sa aming pakipagrelasyon sa isa't isa. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mapagpatawad at tulungan mo kami na palagi ring maging mapagpatawad. Ama, samahan mo po kami sa aming pong panambahan ngayong umaga. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.